Kakadeskubre lang ng Ukraine ng paraan para wasakin ng Rusya sa murang halaga. Ginawang sandata ang murang drone sa tuloy-tuloy na pag-atake laban sa makinarya ng digmaan ni Vladimir Putin. At ngayong Lunes, ika-27 ng Abril, 2026, lalong lumalakas ang pagbabagong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalipad ng drone sa labanan. Ang layunin ay gumawa mismo sa loob ng Ukraine ng mga piyesang dati ay galing karamihan sa China upang mabawasan ang mapanganib na pagdepende at alisin sa Moscow ang tahimik na pag-asang titigil ang Kiev dahil sa kakulangan ng mga bahagi. Ikukuwento ko lahat yan sa'yo. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated ka sa mga balita. Real-time na impormasyon at mataas na kalidad ng pamamahayag mula kay Milson Alves. Ang pangunahing punto, isang FPV drone na nagkakahalaga ng $500 ay kayang banta ang $1,000,000 na kagamitan ng Russia. Binago ng gastos ang lohika ng digmaan. Mas malaki ang teritoryo ng Rusya, mas marami silang sundalo, armored vehicles at mabibigat na pabrika. Pero nahanap ng Ukraine ang paraan para atakihin ang kalamangan na ito. Dahil sa gastos, bilis at pagpapalit, naging malinaw sa labanan na kahit maliit na sandata kapag ginamit ng maramihan ay pwedeng magdulot ng malaking problema sa mas malaking hukbo. Ang pagbabagong ito ay hindi nagmula sa isang malayong laboratorio, ito ay ipinanganak mula sa matinding presyon. Mula noong 2022, kinailangan ng Ukraine na punan ang kakulangan sa bala, kakulangan sa artilyerya at ang pagkakalamang bilang ng kalaban. Nagsimulang yangkop ng mga sundalo ang mga komersyal na drone, gumawa ng sariling modelo ang mga kumpanya at ginawang patakaran ng depensa ng Ukraine ang karanasang ito. Noong Marso 2025, iniulat ng Reuters na balak ng Kyiv na bumili ng humigit kumulang 4.5 milyong FPV drone sa taong yon, higit doble kaysa sa dating bilis ng pagbili. Karamihan dito ay galing sa lokal na tagagawa. Doon nagsimulang lumala ang sitwasyon para sa Moscow. Ang nagsimula bilang improbisasyon, naging industriya na. Ang murang drone na dating itinuturing na pangalawang kagamitan ay nagsimulang tamaan ang mga sasakyan, posisyon, radar at tropa. Hindi kailangan talunin ng Ukraine ang Russia sa laki o dami. Kailangan lang nilang panatilihin ang araw-araw na presyon, palitan ng nawala at pilitin ang kalaban na gumastos higit sa ginagastos ng Kyiv sa pag-atake. Pero may seryosong kahinaan ang modelong ito. Pagdepende sa China dahil karamihan ng piyesa ng mga drone ay galing sa mga supplier doon. Mga makina, controller, kamera, radyomodule, baterya, estruktura at iba pang sensitibong bahagi ay dumadaan sa isang mahina at madali maapektuhang supply chain. Itinuro ni Cesis na ang China ang namamayani sa merkado ng murang mga komersyal na drone. At noong ika-1 ng Setyembre, 2024 na patupad ang Beijing ng mga restriksyon sa pag-export ng mga drone at mga bahagi nito papuntang Ukraine at Russia. Kabilang ang mga flight controller, carbon na estruktura, makina, radio module at mga navigation camera. Sa praktika, naapektuhan ng restriksyon ang mahalagang bahagi ng depensya ng Ukraine. Layunin nitong maiwasan ang paggamit militar ng mga kagamitan. Ngunit iba ang tingin ng Kiev. Masyadong nakadepende ang Ukraine sa supply chain na hawak ng bansang malapit sa Moscow, ang China. Habang nakakahanap pa rin ng paraan ng Russia para makatanggap ng mga teknolohiyang may dobleng gamit at mga bahagi sa pamamagitan ng mga alternatibong ruta, kailangang putulin ng Kyiv ang panganib bago ito maging sanhi ng pagbagsak ng industriya. Dito nagsimulang pabilisin ng Ukraine ang produksyon at gumawa ang mga lokal na kumpanya ng makina, circuit board, estruktura, antena at piyesa ng drone. Ipinapakita ito ng kaso ng Motor G. Ayon sa mga impormasyong kumakalat sa mga espesyal na balita, lumipat ang kumpanya mula sa paggawa ng prototype patungo sa malakiang lokal na produksyon at umabot ng halos 100,000 na makina kada buwan. At hanggang sa pagtatapos ng 2021, umabot sa bilyong RM ang mga kagamitang militar ng Ukraine. Pinapakita nitong hindi lang basta nag-a-assemble lang drone ng Ukraine, kundi sinusubukan din nilang kontrolin ang mahalagang bahagi ng kanilang digmaan. Isa pang kumpanyang binanggit sa pag-usad na ito ay ang AS, na konektado sa mga FPV drone na ginagabayan ng fiber optic. Mahalaga ang sistemang ito dahil nakakatulton laban sa electronic warfare ng Russia. Pero hindi yan ang pinakamahalagang punto rito. Technical na detalye lang yon. Naintindihan ng mga Ukrainian na bawat piyesang nagagawa nila sa sarili nilang bansa
ay nagpapahina sa pananakot mula sa labas. Habang nababawasan ang pagdepende ng Kiev sa piyesang galing China, mas bumababa ang posibilidad na umasa ang Moscow sa artipisyal na paghinto ng produksyon. Sumali na rin sa karerang ito ang paggawa ng mga circuit board na nagsisilbing utak ng drone at kumokontrol sa katatagan, enerhiya at komunikasyon. Dati, karamihan dito ay mula sa ibang bansa. Ngayon, ginagawa na ito sa Ukraine. Malaking pagbabago ito dahil ipinapakita na ang depensa ay hindi na lang umaasa sa labas, kundi gumagawa na ng sariling technological na pundasyon. Ang pundasyong ito'y lumalago sa gitna ng putuan, matinding pangangailangan at presyon ng digmaan. Dumating na ang epekto nito sa Estados Unidos. Noong Pebrero 2026, inanunsyo ng kagawaran ng digmaan ng Amerika ang 25 kumpanyang inimbitahan para sa unang yugto ng programa, Drone Dominance, na nilikha upang maglagay ng mga murang drone na pang-atake ng malawakan sa mga unit ng militar. Ang pagsubok na tinawag na Gauntlet ay nagsimula noong ika-18 ng Pebrero sa Fort Benning, na may tinatayang humigit kumulang $150 milyong sa mga order ng prototype at isang kabuuang programa na nagkakahalaga ng $1.1 bilyong sa loob ng 4 na yugto, kabilang sa mga pangalan na tinawag para sa labang ito. Lumitaw ang isang kumpanyang Ukrainyano, ang Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Iniulat din ng Kyiv Independent na 2 tagagawa na konektado sa Ukraine ang inimbitahan sa prosesong ito, sa isang labanan na naglalayong makuha ang malalaking kontrata at mga drone na ginagawa sa mabilisang mga siklo na sinusukat sa loob ng mga buwan, hindi dekada. Ito ay simboliko. Matagal nang tiningnan ang Ukraine bilang bansang umaasa sa sandata ng kanluran. Ngayon, pagdating sa murang mga drone, nagsisimula na itong ituring bilang pinagmumulan ng karanasan. Ang larangan ng digmaan sa Ukraine ay naging malupit na paaralan ng inobasyong militar. Ang anumang gumagana laban sa Rusya ay mahalaga para sa Pentagon, mahalaga para sa Europa, at mahalaga para sa kahit anong puwersa na tumitingin sa susunod na yugto ng makabagong digmaan. Ginagamit din ng Ukraine ang lakas na ito para punan ang kakulangan sa tauhan. Mas marami ang tao, mas malawak ang teritoryo, at mas malaki ang puwersa ng militar ng Rusya. Pero nakakatulong ang mga drone para paliitin ang agwat. Pinapayagan nito ang pagmamanman, pag-atake at paglalagay ng presyon nang hindi na ilalagay sa panganib ang maraming sundalo. Hindi nito napapalitan ng tropa pero pinalalawak ang abot ng unit. Sa digmaan, mahalaga ang bawat sundalo at binabago nito ang kalkulasyon. Sentral pa rin ang China sa larangang ito. Ang kontrol nila sa baterya, motor, rare earth, magnet at elektronikong bahagi ay nagbibigay ng malaking lakas sa Beijing. Ang pagdepende sa mga piyesang galing China ay hindi lang problema ng Ukraine. Problema rin ito ng Estados Unidos, ng Unyong Europeo at ng mga gumagawa sa buong mundo. Kung kontrolado ng karibal na bansa ang mahalagang bahagi ng industriya, maaaring gawing sandatang pampulitika ang kalakalan. Ang pagtanggal ng piyesang Chino sa drone ng Ukraine ay mahalaga para sa kaligtasan. Ngunit alam ng Ukraine na hindi pa nila kayang alisin lahat ng ito. Ang mga baterya, materyales na karbon at ilang mga sensor ay nananatiling mahirap palitan, pero ang layunin ay bawasan ang panganib hanggat maaari. Kung dati ay halos lubusang umaasa ang mga drone sa China, ngayon ay pinapalokal na ang mga proseso, naghahanap ng ibang supplier at pinapanatili ang produksyon kahit may pressure. Iyan ang dahilan kung bakit labis na naapektuhan ng Moscow ng pag-usbong ng murang mga drone. Maaring sirain ni Putin ang mga pabrika, gipitin ang mga katuwang at palakihin ang sariling produksyon, pero di niya mabubura ang karanasan ng Ukraine. Hindi niya mabubura ang natutunan. Bawat lumalaking kumpanya, bagong batch at lokal na pyesa ay pundasyong hindi mawawala. Ang resulta ay isang bagong uri ng presyon. Ang Rusya ay humaharap sa tanke, artilleria, misil at sanksyon. Ngunit, umaharap din ito sa isang bagay na mas mahirap sukatin. Isang desentralisadong industriya ng Ukraine, mura at lalong hindi na umaasa. Ang pinsala ay hindi lang galing sa pagsabog sa larangan ng labanan, kundi sa ekonomikong kalkulasyon na unti-unti nagpapahina sa makinang Ruso araw-araw. Nadiskubre ng Ukraine na murang drone ang susi para labanan ang Rusya sa pamamagitan ng pag-ubos, lawak at husay sa industriya. Hindi lang gustong lumaban ng Ukraine, nais din itong gawin tuloy-tuloy na presyon laban sa Kremlin ang mga sentimos.
I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.